isa na namang umaga na muli tayo magpuri sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo. Ibigay natin ang kapurihan sa Kanyang pangalan. Sa mga kapatid, sa umagang ito, inyayahan ko po ang lahat ng mga nasa tahanan na muli tayo, ibigay natin ang araw na ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pagpapasalamat, sa pamamagitan ng awitin, at sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Kaya sa umagang ito, tayo magpuri o pasalamat sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay. Hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, bago tayo magpuri, tayo ay magbasa ng Kanyang salita na matatagpuan sa awit 117 ang Tagalog. Psalms 117 verse 1 to 2. Kung tayo may salita ng Diyos sa umagang ito, may Biblia. Sa umagang ito, tayo ating buklatin. Sama-tama natin purihin ang ating Panginoon. Sa ating pagpupuri, palagi nating isipin na ang Kanyang salita lamang ang pinaka-motivation para purihin natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkakaalam kung sino ang ating Diyos, sa pagkakaalam ng kung sino ang ating Panginoon, ganun natin siya pupurihin. Kaya sa umagang ito, samahan mo kami sa pagkabuklat sa awit 117 verse 1 and 2. Sinasabi sa wikang Ingles, "Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great towards us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise the Lord." Sa wikang Tagalog, o purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga bansa. Purihin ninyo siya, ninyong lahat ng mga bayan, sapagkat ang kaganyang kagandahang loob ay dakila sa atin, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Sa ating binasang mga salita ng ating sa binasa na sa atin sa umagang ito, ang pinakadahilan kung bakit natin pinupuri ang ating Panginoon sapagkat sa kanyang kagandahang loob na pinagkakaloob niya sa atin. Bagamat marami tayong pagrereklamo, marami tayong mga nais, ngunit ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng isang magandang umaga. Patuloy tayo nakakatanggap ng pag-ibig niya. Patuloy tayo nakakatanggap. Kaya nga sa umaga ito, purihin natin siya, mga kapatid. Ating awitin. Worship God. Worship the Lord. Worship God. Worship Him. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give You praise. Lord, You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. Hindi natin siya pumigil, mga kapit. Sabayin niyo ko sa pag-aawitan. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise. Lord, You are my righteousness. Worship You, Almighty
worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Patuloy natin siya mga kapatid. Sa umagang ito, tayo manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos, mapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinapasalamatan. Sa kabila ng lahat ng Panginoon, hindi niyo kami pinagkulang ni pinabayaan man. Kaya sa umagang ito, pagkain namin ang kalakasan at gagamitin namin ito upang purihin ang iyong pangalan. Lord, sa umagang ito, patuloy namin nabalik sa iyong papurit pagsamba at pasasalamat. Maraming salamat o Panginoon sa biyaya mo, sa kagandahan ng iyong salita ay patuloy niyong pinapagkaloob sa amin ang mga biyaya. Maraming salamat sa iyong papurihan, sa iyong pakayaman. Ito ang aming papurit pagsamba. Pinaalay namin at tinataas namin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Muli, dumapo na naman tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. At patuloy tayo sa pakikinig at patuloy tayo sa paglalaan ng ating oras upang siya ay pasalamatan sa pamamagitan ng pakikinig, hindi lamang ng pagsamba kundi pakikinig ng kanyang salita. Nung nakaraan, tinapik natin ay tungkol dun sa kung ano ba ang ibig sabihin ng iglesia, ng church. At sinabi natin nung nakaraan na ang church ay hindi ito gusali, hindi ito building. Hindi mo ito pwedeng sabihin na ako'y nag-church sa ganitong lugar. Sa biblical definition ng church, ang church ay isang group of believers. Grupo siya ng mga tao na ang kanilang hangarin ay purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral at maging sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, maunawaan natin na napakahalaga ng iglesia. So kapag nalaman ninyo ang ibig sabihin ng iglesia ay hindi pala ito lugar, kundi tayo mismo, maunawaan natin na bagamat hindi tayo magkakasama sa mga sandaling ito, kung tayo man ay iisa at tayo sama-samang nagpupuri, sabay-sabay na nagpupuri sa Panginoon, bagamat tayo na sa iba't ibang lugar, ay matatawag tayo na iglesia. Bagamat ang panahon ngayon ay hindi pa niluloob na muli, balik ulit sa normal ang kalagayan ng lahat, ngunit nananampalataya tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Darating din ang isang araw na muli tayo magsama-sama upang purihin at dakilain ang ating Panginoon. Ngayon, ang pag-aaralan natin mga kapatid ay ano ba ang titingnan natin sa isang iglesia? Ano ba ang pinopromote ng tunay na iglesia? Ano ba ang dakilang layunin ng tunay na iglesia? Ano ba ang dakilang layunin kung bakit may iglesia o may church? Ang dakilang layunin mga kapatid ay upang ibigay ang kalatian sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na sama-samang lumalago sa pag-ibig, lumalago sa pananalangin at lumalago sa lahat ng mga mabubuting bagay. Ngayon mga kapatid, maunawaan natin na napakaraming relihiyon sa mga panahon ngayon. Ano ba ang titingnan ko Ano ba ang dapat nating tingnan upang matawag natin na ang itong iglesia o itong gathering o itong pagtitipon bang ito ay biblical? Nalaman natin nung nakaraan na dapat itong lahat ng kanilang mga katuruan,
lahat ng kanilang mga ginagawa, lahat ng kanilang pagdidesisyon, maging lahat ng mga counseling ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, nawa maunawaan natin na napakahalaga ng iglesia upang malaman natin, lumago tayo sa pag-ibig. Halimbawa na lang, kung tayo ay hiwalay sa iglesia, kung tayo, maraming nagsasabi na ang church ay hindi nakakapagligtas. Ang pananampalataya sa Panginoon ang siya lamang nakakapagligtas. Ngayon, suriin natin maigi ang salitang iyon. Sinasabi ng ating Panginoon na huwag kaligtaan ang pagtitipon, gathering ng mananampalataya. Ngayon, kung ikaw ay believer, ikay mananampalataya, hindi mo dapat yung disregard ang pagtitipon na kagaya nito. Ang pagtitipon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat doon lalago ang sinuman. Kaya nga, pansinin natin, hindi lahat ng tao nakakapag-interpret ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao nakakapagturo. Ngunit kapag ikaw ay merong gift sa pagtuturo, nawa ito'y gamitin natin upang lumago ang ating iglesia. Ngayon ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay pinamagatan natin the church's main goal. Ang iglesia, ano ba talaga ang layunin? Para malaman natin sa ating pagsasaliksik kung ano ba talaga ang tunay na iglesia, dapat ito ay makikita natin kung ano ang layunin nito. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito ba yung tinataas ba nito ang kapurihan ng Diyos? O tinataas ba nito ang katuruan lamang ng tao? Tinataas ba nito ang salita ng Diyos? O tinataas lamang ang mga palagay at mga puro-puro ng mga tao? Sa ating pag-aaralan sa umagang ito, kung tayo may mga Biblia sa sarili nating tahanan, tayo makabuklat sa Galatians 1, mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, Kapitulo 1, Yes. Sinasabi sa wikang Ingles, I am now trying to win the approval of human beings or of God. Or I am trying to please people, I would not be a servant of Christ. Sinasabi sa wikang Tagalog, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Kung mga bagay na nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y nagbibigay lugod pa ngayon sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Tayo manalangin, iasa natin ang umagang ito sa Diyos upang tayo turuan ng kanyang salita na hindi lamang natin ito marinig, kundi ito'y maunawaan ng ating puso upang mabago ang ating mga nais at ating pagsunod sa Kanya. Amen. Among banal, tunay nga ikay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob ninyo. Gamitin niyo lamang kami, gamitin niyo lamang ang magturo ng iyong salita upang maging channel of blessing, Panginoon. Lord, alam po namin na walang makakatayo sa iyong harapan. Subalit sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa aming Panginoong Hesus, nananampalataya kami na kami ay iyong nilinis na. Turuan mo kami, patuloy mo kami paalalahanan. Ikaw nawa ang mataas sa umagang ito. Hayaan mo ang iyong salita ang magbigay linaw sa aming mga puso. Maraming salamat. Ito ang aming kapuri. Pagsamba ay binabalik namin ang kapurihan sa aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon ang background ng verse na binasa natin sa Galatian. Ang background ng Galatian sa pag-aaralan natin ay ito yung dinidepend ni Paul. Kumbaga, dinidepend niya ang gospel sa mga maling katuruan. Na pagkatapos niyang ipangaral ang ebanghelyo ay maraming mga nagsulputang katuruan na sinasabi na nung time na yun na sinasabi sa mga Galatia na kailangan yung magpatuloy. So ibig sabihin kailangan yung gumawa upang tayo ay maligtas. Yun ang pinaka-background ng Galatian. Isa pang background ng Galatian is sinasabi na Apostol Paul na ang kanyang katuruan na hindi katuruan ng tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Tinanggap niya mula sa Diyos. So ibig sabihin,
hindi ito nababatay sa galing ng pagsasalita o galing ng pagpapahayag, kundi nababatay ito sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu na sumasa kanya. At sinasabi na rin ito na meron siyang obligasyon na parangalan ang Diyos higit sa lahat, hindi ang mga tao. Wala siyang pakialam kung anong masasabi ng tao, kung ang tao ba ay agree o hindi agree sa kanya, sapagkat ang kanyang dala-dala ay hindi salita ng tao, kundi ng Diyos. Kaya hindi ito, kumbaga, ang gospel na dala-dala ni Apostol Paul ay hindi ito nagiging mali kapag maraming nagdi-disagree. So, ang ibig sabihin, bagamat ang lahat ay hindi magtiwala sa kanya at kaunti lang, hindi ito magiging kawalan sapagkat ang ebanghelyo na ito ay galing sa Diyos. Nawa maunawaan natin sa paksa na pag-uusapan natin nung nakaraang buwan pa bago na sinasabi natin na katapos nating magtiwala at manampalataya sa Panginoon, hahanap tayo ng iglesia, hahanap tayo ng church. Nag-foundation tayo, paulit-ulit natin sinasabi na ang church ay hindi ito lugar o building, kundi ang gathering. So, ibig sabihin yung mga grupo ng mananampalataya na ang pangunahing nilang ginagawa ay upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya at sa pagsunod sa Kanyang salita at malayang pamamahayag. Ito ang tinatawag na church. So, ibig sabihin ganito mga kapatid, bagamat ang grupo ng mga believer ay matagpuan lagi ko sinasabi noon, matagpuan lamang sa ilalim ng puno ng saging, ay maituturing pa rin itong Diyos. Nawa mabago ang pananaw natin. Kapag ganito ang pananaw natin mga kapatid, maiiwasan tayong magkakaroon ng designation, magkakaroon ng group, division. Ay kami ay ganito, ay kami ay ganyan. Hindi pala tayo magkapareho ng church. Pag ganito ang iyong pananaw sa iglesia, ma-realize mo na ang iglesia ay hindi ito isang samahan lamang, kundi samahan sa buong mundo na nagtitiwala sa Panginoon Jesus bilang kaligtasan. Naging sanhi ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. So, ibig sabihin, makakapagturo sa atin na huwag magmalaki sa iba. Ay, kami ay ganito, nag-a-attend ako ngayon sa mega church. Kami ay nasa small church. Sa harap ng Panginoon, pantay-pantay ang lahat. Sapagkat ang church na ito ay hindi ito church na, kumbaga, hindi ito iglesia na itinatag ng tao, kundi itinatag ng Diyos sa puso ng mga tao nung nagsimula sila magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, ang pinaka-author ng lahat ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya, pansinin natin, nung nakaraan, tinapik natin, na isa sa pinaka-mark ng isang tunay na iglesia ay ang katuruan niya dapat ay nasa Biblia lamang. Kaya inaano natin na kung itong salita ng Diyos ay salita ng Diyos, wala tayong karapatan na magdagdag o magbawas upang magustuhan ito ng mga tao. So kung naiintindihan natin ang pinaka-meaning ng Word of God, ibig sabihin salita ng Diyos, ibig sabihin ang bawat mga pastor o mensahero ay messenger of God, thus says the Lord lang sasabihin. Sinasabi lang nila ang katotohanan ng salita at wala silang karapatan na dagdagan. Nang sa ganon, sa pag tayo maghahanap ng ating iglesia na ikabibilangan, ay dapat nating tingnan kung itong katuruan ba ay naaayon sa salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, sa ating pinaksa kanina, unang-unang point nito ay pinapakita ni Apostol Paul na ang kanyang gospel na dala-dala, ang kanyang katuruan na dala-dala ay galing sa Diyos. Hindi ito nag-ugat sa tao. Kumbaga yung theology ng kanya, yung pangangaral niya ay God-centered, hindi man-centered. Nawa maunawaan natin sa paghahanap natin ng Diyos, makikita natin na kung ang katuruan ba tungkol sa Diyos,
ay nakasentro lamang sa Diyos o nakasentro sa tao? Maraming mga kapatid, maunawaan natin. Ganito, para makita natin kung ang katuruan ng isang church ng isang church ay kung ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng ginawa kong mabubuting bagay o ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. So, doon makikita mo yung theology behind. So, ibig sabihin, pag sinabing theology is a study of God. The more we know about God, the more we know about His Word. The more we know about God, the more we know that He is the origin of all things. Na ang lahat ng mga bagay, sinasabi nga na salita sa John na walang tinanggap ang isang tao ng mabuting bagay kung hindi ito galing sa Diyos. Walang tinanggap ang isang tao. So, ibig sabihin, ang pinaka-author, ang pinaka-reason ng lahat ay ang Diyos. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ng iglesia na pinapaniban natin ay dapat ang pananampalataya, ang dahilan ng kaligtasan ay hindi dahil sa naging member ka ng church sila. Hindi rin dahil sa nagpabautismo ka. Hindi rin dahil sa mga mabubuti mong gawa. Kundi ang kaligtasan ay ginawa ng ating Panginoong Hesus at sinulat sa ating mga puso. Kapatid, napakahirap ipaliwanag sa isang taong matalino na kailangan niya ng tagapagligtas. Sapagkat ang taong matalino, ang taong malakas ay iisipin niya kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Kaya nga kung iisipin natin, bentang-benta ang mga relihiyon na may dapat kang gawin. Dapat mong ganito, dapat ganito, marami. Bentang-benta. Kapag ang relihiyon ay ang iglesia na kinabibilangan mo ay nagsasabing ang Panginoon lamang ang dahilan ng iyong kaligtasan, parang sa isang tao, parang hindi maapil. Kasi kadalasan sa mga relihiyon, laging may gagawin ka para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Maunawaan natin. At ang itinuturo niya ang pinakakaligayahan at ang pinaka-purpose ng kung bakit nagiging masaya ang isang tao ay sapagkat nakikilala niya ang Diyos. Maunawaan natin na kapag ang kinabibilangan nating iglesia ay nagtuturo na magkamal ka ng maraming mga material na bagay. Ang pinaka-purpose ng Kristyanismo, ang pinaka-purpose ng pananampalataya ay magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng maraming... Alam niyo na mga kapatid, ito ay kabilantaran sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nang sinasabi ang kasiyahan, ang kasiyahan at ang pagiging masaya ng isang tao ay natagpuan niya nung nakilala niya ang Diyos. Sentro, di ba? Sa Diyos. Hindi ito nakasentro sa mga bagay na makakamtan natin pagkatapos natin manampalataya. Kundi, nung nanampalataya tayo, ang pinaka-main focus natin ay makilala ang Diyos. Ang kalatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Unawaan natin ang isang mga bagay na ito na talamak sa mga panahon ngayon. Na karamihan na nagsasabi kung ito'y mananampalataya, dapat ikay mayaman. Dapat ikay walang sakit. Dapat ikay kulang ang pananampalataya mo. So, maunawaan natin, mga kapatid, sa bisa ng salita ng Diyos, sa mga pinapangaral, napakahalaga ng pinapangaral ng isang iglesia na magdi-define ito. Kung itong iglesia ba na ito isa Diyos, hindi sapat na ang nakapangalan ng iglesia is Jesus is the, hindi sapat. Ang pinakalaman ng katuruan ay dapat itinataas ang Diyos, hindi ang tao. At patuloy natin makikita na ang success, ang kabuluhan ng success is hindi sa mga bagay na meron ka, kundi sa mga bagay na ibinigay mo. So, kabaliktaran, di ba? Kapag sinasabing success sa modern na panahon ngayon, dapat marami kang bagay na tinatangkilik. Sa salita ng Diyos, sa bisa sa salita ng Diyos, dapat ang iglesia ay nangangaral na ang tagumpay ay makakaptan hindi sa mga bagay na meron ka, kundi sa mga bagay na ibinigay mo. So ano ba yung mga bagay na ibinibigay mo? Ang iyong buhay, ang iyong oras, at ang iyong devotion.
Ano ba ibig sabihin ng devotion? You are devoted to God. So ngayon nga, pag nakikita natin, mapapansin natin, devotion, parang sinasabi natin na giving God a time of 5 or 10, 15 minutes to meditate His Word. Sa pinaka ibig sabihin ng devotion is you are devoted to someone. You cannot be devoted when you are giving 10 minutes, 30 minutes of your time. So ibig sabihin, devotion is more than that. Devotion is meditating the Word and acting the Word in your lives. Kaya nga, kapatid, maunawaan natin na ang iglesyang dapat na kabibilangan natin, hindi lamang nag-i-encourage sa atin na gumawa ng mabubuting bagay, kundi nag-i-encourage natin sa atin na ang lahat ng mga mabubuting bagay na ating ginawa ay dahil sa ating Panginoong Hesus. Upang maunawaan natin kung ito ba ay sa Diyos. Napakalang ng mga kapatid. Kaya sinabi ko nung nakaraan, sa pinakamarka ng huling araw, maraming mga bulaang propeta nagagawa ng dakilang tanda, mga himala, upang iligaw kung marami. Sa mga panahon ngayon na marami ka nang nakikita. That ang church ay more into healing. Hindi ako disagree sa healing. God is a God of miracle. But ang purpose ng Ebanghelyo, ang purpose ng church is not na magpagaling ng maraming may sakit. Ang purpose ng church ay magpagaling spiritual. So, ibig sabihin, dati kang ganito, nung simulang makakilala ka sa Panginoon Jesus, ang buhay mo na bago. Yun ang pinaka-greatest miracle na dapat makilala sa church. Hindi lamang physical healing, but spiritual healing as well. Nawa, maunawaan natin mga kapatid. Ang pangalawang puntos na sinasabi natin, nag-uusapan natin, ang iglesia ng Diyos na kakainiban natin ay dapat care more about God's word. Mas nagki-care siya sa salita ng Diyos kaysa sa sabihin ng tao. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Sa panahon ngayon, sinasabi nga na panood ko ng preaching na nakaraan ng isang pastor, sinasabi niya merong 11 commandment. Alam niyo po ba ang 11 commandments na sinasabi? Sinasabi ng iba, thou shalt be nice. So, ibig sabihin, burado ang lahat. Baga pinapakita na kapag ikaw ay Christian, dapat ikaw ay mabuting tao. Hindi ka nananakit ng kapwa o mga bagay-bagay ng mga katulad nito. So, ibig sabihin, ang modern church ngayon ay masyado nang tinatawag na nagko-compromise na sa lahat. Wala nang pinaninindigan na katuruan sapagkat iniisip nila huwag makasakit ng iba. Nawa, mga patid, kapag ikay nabibilang sa isang iglesia na tunay na nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi ito natatakot na magsalita ng katotohanan o makapanakit man. Mga patid, nawa, maunawaan natin. Sinasabi nga sa Romans 12:9, sinasabi nga, sa Romans 12:9, kung maalala ko, sinasabi doon na rebuke is better. Mali ata. Romans 12:9. Sige, basahin po natin mga kapatid para hindi tayo magkamali. Romans 12:9. Ano ba sinasabi rito? Sinasabi dito, ang pag-ibig ay magiging walang paimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama at makisanib kayo sa mabuti. Sinasabi sa, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to what is good. So, ibig sabihin, kapuutan mo ang mali at ibigin mo ang mabuti. Mga kapatid, kapag ikaw, halimbawa lang, ang tunay na taong umibig ay dapat nakikita, napupuot siya sa mga maling gawa. Ngayon, sa isang iglesia ng kinabibilangan, kung ito'y sa Diyos, hindi ito matatakot na mag-expose ng masama. Hindi ito matatakot na mag-rebuke, hindi ito matatakot na mag-correct ng mga maling gawa. Sapagkat ang kanyang care, sinasabi nga, ay ang kanyang ang approval ay hindi matagpuan sa tao.
kundi sa Diyos. Nawaunawaan niyo ako. Kapag ang isang mangangaral ay halimbawa lang, masyado nagkikare sa tao kaysa sa salita ng Diyos. Aalisin niya yung mga katuruan na hindi niya sasabihin yung mga katuruan na masasakit. Puro feel good preaching. Puro good vibes preaching. Balagi ko madalas mo itong maririnig sa kanila. At ang pastor na sinasabi na ng katawagan ng pastor ay unti-unti nang nababago at nagiging motivational speaker. Na talking about all good in you. When the Bible talks about everything, lahat ng mga masasamang akala, haka ng puso ay nasa puso ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, maunawaan natin. Sa isang manggagamot, halimbawa na lamang, para pagalingin niya ang isang may sakit, dapat niya itong sugatan. Upang alisin ang masamang parte. Sa pag-oopera, sinusugatan ng isang manggagamot ang kanyang pasyente. Sa kadahilanan hindi ito saktan, kundi ito'y pagalingin. Ganun din naman sa salita ng Diyos mga kapatid. Na sa panahon ngayon, hindi masyado ng maunawaan natin na ang karamihan ay hindi na nakatingin sa mga katuruan, kundi nakatingin sa sarili kung ano ba kapag may mga katuruan na sinasabi yung pastor at na review, hindi na atin. Maunawaan natin sa mga kapatid na kapag ang iglesia, kapag ang lingkod ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos, ito'y sakit. Halimbawa na lang sa ganitong ilustrasyon, kapag ang iyong anak papunta sa bangin, hindi ba ikaw sisigaw ng malakas? Hindi ba ikaw gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para iligtas siya? Ganon din naman sa salita ng Diyos. Ganon din naman sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Dapat niyang gawin ang lahat. Dapat niyang ipangaral ang salita ng Diyos. Not intention, not na manakit ng kapwa, kundi magpagaling. So, kaya maaaring tanungin niyo, bro, paano mo masabi na mapapagaling mo isang tao kung lagi mong sinasabi na masama ang tao? Anong purpose na yung mga sinasabi kapag lagi mong sinasabi na walang pag-asa ang tao kung hindi sa Diyos? Maunawaan natin na ang gospel ay pinapakita ng gospel na dapat maitaas ang Diyos at mababa ang ating sarili. The more na kilala natin kung gaano tayo kasama, the more na kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, once na ang salita ng Diyos ay nai-preach, naipangaral ng buong katotohanan, masakit sa bawat isa sapagkat ang katotohanan ay katotohanan. Ang katotohanan kapag ito'y tinanggalan mo ng ngipin, hindi na ito magiging totoo. Maunawaan natin mga kapatid na ang isang lingkod ng Diyos, na ang isang iglesia, ay hindi siya natatakot na magsalita ng katotohanan kahit na masaktan ang karamihan. At pangatlo, ang last point natin, ang iglesia na dapat mong ikaaniban ay nagnanais na parangalan ng Diyos higit sa mga tao. Sa panahon ngayon mga kapatid, na sinasabi nga na church is changing for the world, not the world will change the church. Marami nang ginagawang hakbang ang church ngayon, ang iglesia, upang iwin ang tao na sa pamamagitan ng pagkanais niya na maiwin ang tao, nawawala na ang tunay na ibig sabihin ng church. Halimbawa na mga kapatid nito, yung church na, napanood na ba kayo ng church na akala nyo may rock concert? Napanood na ba kayo ng church pala yun? Napakalaming lightings, napakaraming may paging machine pa na, tapos yung mga nag-worship, mga gitarista ay talaga namang, akala mo wala nang pinagkaiba sa mundo.
iglesia ay wala na. Sapagkat habang winiwin niya ang tao, nawawala ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga, tiniplis nila ang tao, nakukompromise naman ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na hindi ako against sa mga secular music. Pero ang pinaka-meaning nito ay dapat bantayan natin. Hindi lahat ng Christian song ay worship nga. Merong worship song na sinasabi pero it tends to uplift man rather than God. Maunawaan natin na bawat awitin ay merong theology behind. Pero sa panahon ngayon, baliwala na. Kasi naalala ko yung mga sumikat ng mga nakaraang taon lamang, mga Korean na kanta. Hindi naman natin naunawaan, pero bakit sikat na sikat? Chinene, di ba? So, ibig sabihin, nakatingin ang mundo sa masaya, cool. Pero hindi siya nakatingin sa content. Kapag maunawaan natin, ang pinaka-danger nito na habang ang church ay piniplease niya ang tao, nawawala ang pagpapalugod niya sa Diyos. Kaya nga si Apostle Paul, nakita natin sa Galatians, na sinasabi niya, if I'm trying to please people, I will not be a servant of Christ. So, ibig sabihin, if I'm trying to please, kung ang gawin ko lamang ay para sa kabutihan at gusto ninyo, at ang lahat na lamang ng sasabihin dito sa pulpit, ang halimbawa, ay para lamang sa nadidiktahan ng mga nakikinig, nagiging useless ang Ebanghelyo. Next, tapos nakikita natin na ang mga sermon, paikli na ng paikli. Pasensya na kayo, yung mga sermon, pinapaikli ko na nga, pero ganun pa rin eh. Pero yung mga modern church ngayon, karamihan, 20 minutes, 10 minutes, nililimitahan kasi ang pinakadahilan ng mga nag-aaral behind that, sa ang pag-aaral. So, ang mga tao ngayon ay, halimbawa, ang mga tao ngayon ay masyadong busy. Hindi yan makikinig sa'yo ng 30-40 minutes. Dapat 10 minutes, 20 minutes tapos ka na, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay nagpi-please sa Diyos, hindi sa tao. So, ang ibig sabihin, ang pinaka-motivation ng salita ng Diyos is to please God. So, ibig sabihin, kahit mahaba ang yung sabihin, mahaba ang yung preaching, hindi ito makakapaglimita. Sapagkat ang pinaparangalan natin ay ang Diyos, hindi ang tao. Hindi yung church ang mag-a-adapt para mawin ang tao. Hindi magagawang mabago ang tao kung ang church din ay magbabago. Kung ang church ay hindi magbabago, mababago ang tao. Ang pinaka-motivation ng pagbabago, hindi ang church ang mag-a-adapt sa modern technology, modern na culture ngayon. Bakit ba tayo nasa FB Live? Sa kadahilan ng tayo sumusunod sa pamahalaan. Sa kadahilan ng ang alagad ng Diyos ay nagsasalita ng salita ay dapat maging masunurin din. Yun lamang ang dahilan, mga kapatid. Wala nang iba. So, ibig sabihin, sa pagsunod natin sa pamahalaan, sinusunod na natin. Binibigyan natin ng kapurihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na nagsasabi na sumunod ka sa Diyos ay nagsasabi na sumunod ka sa pamahalaan. Maunawaan natin, huwag natin ma-misinterpret na nagiging modern church na tayo na hindi na kailangan umattend. Dapat sa bahay lang at ganito, pabanjo. Ay, si bro, FB Live naman yung preaching niya. Mamaya ako na pakinggan pag may time na ako. Iulitin ko na, mga kapatid, maunawaan natin na bagamat ang church ay nasa ganitong setup, dapat ang ating puso ay palaging palaging naka-ready. At makikita natin na ang puso natin ay pinaparangalan hindi lamang ang tao, hindi ang Diyos. Maunawaan natin. Sa isang modern church na nababago, ang gospel nila is all about love. Sinasabi nila, God so loved the world. Sasabihin na God so loved the world that He gave His only Son. That whosoever believe in Him shall not perish and have eternal life. Tapos, pero hindi sinasabi na kapag ikay hindi magtiwala ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos.
ay mananatili sa iyo. Kumbaga, sa pag-ibanghelyo, nawawala ng pangil, nawawala ng takot ang isang tao sapagkat ang ibanghelyo is more about God's loving, not God hating sin. So maunawaan natin mga kapatid na napakaganda. Ang pinaka-main motivation na isang tao magtas ay God, love of God. But the main motivation ng tao ay magbabago because of hate of God of our sin. Kapag nawala ito, dahil sa takot o dahil sa gusto lang i-cater ng isang church ang mga modern people ngayon para tumanggap, pero now nababawasan na. Hindi na pinaparangalan ng Diyos. Sa halip, pinaparangalan na ang tao. Tapos meron din term na ganito, attend kayo ng church. Actually, we are encouraging. Dapat ang church ay nag-encourage na ang lahat ay manatiling umattend ng church in a regular basis. Pero hindi lamang dapat natatapos sa pag-attend ng church. Dapat inuobliga din ng tao na mag-participate, na magkaroon ng ministry, na magkaroon ng service to God. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na ang modern church ngayon ay para na lamang palabas. Na parang, oops, hindi ko gusto yung sinasabi na lipat tayo sa isang nagtuturo. Ito, okay na to. Hindi mga kapatid, maunawaan natin. Na ang pinaka-purpose ng nangangaral, ang purpose ng iglesia ay parangalan ang Diyos higit sa lahat, hindi ang tao. Kaya kapatid na unawaan natin sa pagpaparangal ng karamihan ng mga iglesia sa tao, hindi na sa Diyos, na ang iglesia ay na parang nagiging business na. At ang pastor ay nagiging businessman. Na laging ano bang gustong marinig ng mga tao ngayon? Ano bang gustong marinig? Palaging ganun ang nangyari. Ang pinaka-target lang nila ay maparami. Hindi para ma-disciple ang lahat. Nawa sa pagkakakilala natin sa biblical church na sinasabi sa salita ng Diyos, makilala natin unang-una anong theology behind sa mga nagtuturo. Check natin kung ang tinuturo ba ay God-centered gospel o man-centered gospel. Pangalawa, ang pag-aalala ba niya ay para sa salita ng Diyos, care about God's word o care about man? At ang pangatlo, ano bang piniplease? Ano bang pinaparangalan? Ano bang nais kalugdan ng isang iglesia? Ang Diyos ba o tao? Kaya nga, sabi nga, maring magsabi, bro, kung ganyan ka lagi magsalita, kung ganyan ka laging mag-preach, hindi dadami member mo. Hindi dadami yung manggagawa nyo sa iglesia. Mga kapatid, lagi ko sinasabi, ang pinaka-main purpose ng isang nag-iibanghelyo ay hindi lamang magparami ng mga believers, kundi maipangaral ang salita ng Diyos ng totoo, na hindi ito naglalayon na baguhin ang ibanghelyo para lamang marami ang mahikayat, kundi ang ebanghelyo na hindi binago ay naglalayon na magbago ng buhay ng tao na nananampalataya. Maunawaan natin sa topic natin na itong month na ito, sa paghahanap natin ng biblical church. Tingnan natin itong mga katangian ba ng church na aniban natin ay naririto sa mga sinasabi natin. At kung wala, mga kapatid, umalis po tayo. Sapagkat ang napakahirap sa isang tao na madaya na nag-iisip na sila ay Kristiyano, Subalit pagdating ng araw ng paghuhukom, ay sasabihin sila ng Panginoon sa kanila, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Napakahirap. Kaya nga, kapatid, iisa lamang ang ating buhay, iisa lamang ang ating
kaluluwa, bantayan natin ito. Guard natin ang ating sarili. Ingatan natin. Suriin natin ang mga relihiyon sa panahon ngayon. Kung ito ba ay nababatay sa salita ng Diyos. Bago tayo magtapos, nabanggit ko na ito ng nakaraan demonstration, ulitin ko ulit, na may sinasabi nga na mayroong isang hari na may asawa na reyna, sasabi sa kanyang halimbawa na lamang duke, alis ako at maglalakbay sa malayong lugar. Ito ang aking asawa. Ito ang set of instruction kung paano mo ito pangalagaan, which is salita ng Diyos. Sinasabi rito na at ang bride of Christ, which is the church. Paano mo ba pamangalagaan ay nababatay ito sa salita ng Diyos. Ngayon, sa modernong panahon ngayon, wala nang gusto ng salita ng Diyos. Kaya ang gagawin mo, gagawin ng mensahero, gagawin ng pastor ng time na yun, pinangalagaan ng hari, ay gagawin niya para maging appealing sa iba, para maging kaakit-akit sa marami. Gagawin niya ang asawa ng hari, paikli niya yung palda, lalagyan niya ng lipstick, para tanggapin ng mga modernong mga tao, ng mga modernong mga tao ngayon. Sa tingin nyo, pagbalik ng hari, ano kaya ang gagawin ng hari sa kanyang alipin na pinagkatiwalaan niya ng kanyang asawa, na ito'y panatiliing walang dungis, ito'y panatiliing banal sa pamamagitan ng set of instruction na matatagpuan sa salita ng Diyos. Ngayon binago. Tinaikli ang palda, pinapula ang labi, pinapula ang pisngi para makawin ng maraming tao. Ganun din naman mga kapatid sa salita ng Diyos. Na hindi dapat ito mabago para lang ma-coop up sa need ng modernong panahon ngayon. Yun lamang mga kapatid, nawa magpatuloy tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. At pasasaan ba sa pamamagitan ng God's great timing ay magbubunyi tayo at ay darating din ng isang araw na magkakasama tayo na magpupuri sa Panginoon. So habang hindi pa niluloob ang time na yon, huwag nating kumbaga, walang makakahadlang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gagamitin ang mga modernong teknolohiya ng time na to upang maipabot ang mensahe sa lahat. Kaya kapatid, inayayahan ko sa ganap na alas 3 ng hapon yung Bible study, systematic Bible study natin ay itutuloy natin sa mga patiran. Namiss ko na rin yung mga patiran. May internet naman kayo, may internet din naman dito. Ay mag-aral tayo through online. So yun lang mga kapatid, nawa patuloy tayo sa pakikinig, patuloy tayo sa paglago. Gamitin natin ang time na to upang patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos. Huwag tayong padaya sa anumang mga katuruan na naglilipana, sa anumang mga iglesia na bago na naglilipana, kundi matingnan natin ang bawat iglesia kung ito ba ay nasa salita ng Diyos. So manalangin tayo mga kapatid bago tayo magtapos. Tunay nga, mga pangyarihang Diyos, ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan. Sa iyo nanggagaling ang lahat, ang hiwaga, ang iyong kabanalan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya ay patuloy na nanagana sa amin. Maraming salamat sa malayang pagpapahayag ng iyong salita. Maraming salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin, na siliksikin namin ang relihiyon na aming kinabibilangan, ang iglesia na aming kinabibilangan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay nyo ng linaw sa mga bagay-bagay na dapat na taglayin ng isang iglesia na sumusunod sa iyong salita. Tunay nga, maraming salamat, Lord God. Nawalan po namin, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa kabila ng lahat. Hindi nyo kami pinagkulang, hindi kayo pinabayaan man. Laging may pagkain sa hapag na aming kapagkainan, Lord God, sapagkat iyong patuloy na
pinagkakaloban ng biyaya ang sino mang nananampalataya sa iyo. Maraming po salamat. Dalangin po namin na itong mga nagaganap sa kapaligiran ay magiging dahilan upang ang tao ay tuluyan ng hanapin ang tunay na Diyos. Sapagkat ang bawat isa ay natatakot sa panahon ngayon. Nawa itong time na to ay magbigay daan upang ang lahat ay makakilala sa isa't isa. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papurit pagsamba, sa iyo ang kaulwalhatian, ang lahat ng gawain nito, Panginoon. Sa simula pa lamang, alam po namin, Lord God, na ikaw, Panginoon, ikaw ang sumama sa amin. Tunay nga, purihin ka, dakilain ka. Ito ang aming panalangin na isa ang aming tinataas, ang aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay patuloy na sumagana sa ating puso. Amen. Amen.